guys. Guys, dumating na yung in-order ko para sa mga bata. Alam nyo naman guys, natutuwa ako kapag nakakabili ako ng mga gamit pang bata. Ayan, so marami akong in-order guys. Mga ipit-ipit. Tapos ito yung una kong nabili guys. Tingnan nyo. Ang cute nito sa kulot ni Mayumi guys. Teka, ayusin ko lang. Ayan, so pag ganyan siya. Ayan. Tapos clip. Ang cute. Ayan siya guys. Oh. Diba? Tapos syempre, yung buhok ni Mayumi nakaganon-ganon. So talagang mag-stand up yung ipit. Ito pa yung pair niya. Ang cute. Ayan, so meron ding para kay Zeki guys. Pareho sila. Ayan, so umorder ako ng dalawang design. I mean, dalawang piraso, dalawang pair. And then may isa pa ako guys na nabili. Tingnan niyo, ang cute nito. Cutesy. Ayan guys, meron tayong itlog sa pugo. Be. Cute man eh. Ayan guys, oh. Itlog sa pugo. Itlog ng pugo pala. Ayan. Ang cute. Ayan, nakakatuwa yung mga budol fans ko guys. Meron pa. So, more on clips yung nabili ko. Diba ga? Mahilig ako sa Xiaolongbao. So, ayan. Meron tayong Xiaolongbao clips. Lalagay natin dito. And then, kasi nga magpapasko guys. Meron akong ipit na pangpasko. Yan dito. Oh, ASMR. So, itong isang design guys is Christmas tree. And then, this one is snowman. Ito ay reindeer. At saka ito is si Santa Claus. Ayan. So, susuotin to nila sa guys, Pasko. So, si Zeki, si Zeri, si Mayumi, tsaka si Muningning. Ayan. Susuotin natin to. Try natin si Santa Claus. Paano ba? Ayan. Puno na ako ng ipit. Ayan si Santa Claus, si Itlog Pugo, si Cherry, at saka si Xiaolongbao. Isa lang ba yun si Xiaolongbao? Ayan, so meron pa. Ayan. Mahilig ako mag-check out guys. Teka nga, tanggalin ko muna to si Pugo. And then si Xiaolongbao. Aray. So, susuotin natin next. Mahilig din ako dito. Wait, tanggalin ko muna to si icing. Si cherry top. Ice cream yummy. And so, time check guys. Alas 10 ng gabi. Almost 11. Hindi pa ako nakatulog guys. Kasi galing ako doon kay Madam Tengib sa kwarto niya. Nagchika-chika bells kami. So, the next one is tada! Shrimp clips. Paano ba? Oops. Wait. Aray.
Gugutumin ka naman kakatingin ng clips ko, guys. Ayan, so yan yung isa nating clips. And then meron pa. Syempre hindi matatapos ito nang walang, teka, tanggalin ko muna kasi masakit. Aray. Sensitive kasi yung ulo ko, guys. Madali akong masaktan sa buhok. Kahit nga ultimo pagsusuklay nasasaktan ako. Ayan, so ito meron pa. Mahilig kami dito. Tada! Broccoli! Cute! Oops. Ayan o. Ang cute ng broccoli. Ang sarap magkain ng chop suey. Like ko po. Next. Ayan, so next natin guys, ito. Para talaga to kay Mayumi. Kasi natutuwa ko pag nakikita ko yung buhok niyang mga ganito. Kasi nakakita ko nito guys, naka-headband siya. Ayaw ni Mayumi ng headband. Gusto niya yung nakadikit sa buhok. Tara! Ang cute! Si Zeki kasi guys, yung anak ni Ka-Sunshine or yung anak ng teacher ko na guro. Manipis yung buhok niya. So, siguro, babawi na lang ako sa kanya. Parang mga bonnet yung bagay sa kanya guys. Kay Mayumi kasi maganda makapal yung buhok niya. Ayan. Let's see. Ay naku. Ayan, kapag ka basta maka-open ako ng Shopee guys. Good luck. Aray ko po. Aray. Next. Guys, kasi inggitera na yung mga bata. Tingnan nyo. Tada! Meron silang nail stickers. And then eto guys, parang kasya kay Mayumi. And then this one, parang kasya kay Zeri. And I think this one kasya kay kasya na to kay Muning. Si Melody. Gustong gusto niya si Melody. So, try lang natin kung sa tatlo. Tatlo yung binili ko para sa kanilang tatlo. Kay Zeri, kay Zeki, tsaka kay kay Zeri, kay Muning, tsaka kay Mayumi. Ayan. And then, of course, syempre, para sa kulot ni Mayumi, may binili din ako guys. Ito, common lang to siya. Common ito sa mga bata. So, itry natin to sa kanya. Itong hair clip. Wait. Naunsa naman tani. Oh, tingnan nyo guys kung si Mayumi naging ganito. Baliktad nga. Ito yung book na Mayumi guys. So, tapos may reindeer dito. Ayan, okay pa ba ako guys? Tawa lang ako ng tawa dito guys. Ako lang mag-isa sa kwarto. Bakit yung buhok? Ayan, so tsaka meron pa, na-flex ko na to etong damit, diba? Na-flex ko na yan sa last vlog ko. And then, ano pa ba yung dumating? So, yung mga ganito guys, nire-ready ko na. Nilalagay ko sa box para sa regalo nila sa Pasko. So, ito, sa Pasko ko na lang din to ibibigay since pang Pasko naman yung motif.
Or ibibigay na ba dapat para magamit na? Yan. So, ito. Ang cute ng shrimp. Ayan. So, magkano kaya yung nabili ko ngayon, guys? Siguro nasa 1,000 to lahat. Hindi ko na naalam kasi dumadating lang ang dumadating. And then, binabawas doon sa benta ko sa ukay-ukay kasi yung ukay-ukay ko, guys, ay naka-display doon sa tindahan. Doon sa labas ng Minimart. So, kapag ka may bumibili, doon lang nilalagay sa garapon. At kapag may mga bayarin, like mga Shopee ko na dumadating, doon ko na lang pinapakuha. So, hindi ko nga na-check kung magkano to lahat tong nabudol. Pero, yung broccoli talaga, guys. Broccoli. And then, si xiaolongbao. And then, si pugo. And then, si shrimp. Hindi ko na-flex na maayos si shrimp. Ayan, si shrimp clips. And then, the reindeers, the Christmas hat, the hair, and funny too. And the cherry on top. And the nails. Ayan. So, good night, guys. Ano lang talaga ako na ma-flex yung mga ipit kasi excited din akong i-open, guys. Alam niyo na yun. Kapag may parcel na dumadating, excited tayong i-open. Excited tayong mag-unbox. So, hindi ko na na-video nga yung pag-unbox talaga, guys, ng balot niya. Kasi talagang pinunit ko na diretso-diretso. Kasi gusto ko makita. And then, amaze ako sa mga nakuha ko, guys. Or sa mga nabili ko. Ayan. Good morning, guys. Ayan, papunta na tayo sa tindahan ngayon. Sobrang busy natin, guys, kasi magpa-party na. Mag-year end party kami ngayong katapusan. Kasabay ng birthday ni Muningning. No, at saka today nga pala birthday ng ating baby Calby. Ayan, baby no more na siya, guys. Ayan yung may lagyan natin ng party poppers yan. Ayan, so nag-birthday siya ngayon, guys, doon sa eskwelahan niya. At may 30 heads siyang papakainin. Sila papakainin ng mami niya. So, ayun. Hopefully, makapunta tayo kapag makasingit. Kasi malayo-layo din yung eskwelahan, guys, doon malapit sa bahay nila. Parang nasa 15 to 20 minutes to 30 minutes yung biyahe. At saka ngayong umaga dumating din yung mga stocks natin na Coca-Cola at mga energy drink. Kasi may pumapakyaw sa atin ng mga energy drink, guys, kasi yung yung negosyo nila ay hardware, marami silang staff, marami silang labor at malakas sila sa energy drink. Kaya dito siya bumibili sa akin at doon binebenta nila sa kanilang warehouse. Ayan, parking. Yan. Kulang pa yung display namin, guys. Hindi pa napuno yung parking lot. Kasi sabi ng owner ng building, pwede naman daw namin gamitin yung parking lot namin. So, yan yung mga katabi namin, guys. Oh. Merong dentist, 2 pritong manok, may meat shop, pharmacy. Ayan. So, yung kaharap namin ay mga dry goods na mga Tupperware, mga speaker, ganon. Grabe sila lumalabas, guys, oh. Natatapos yung trabaho nila na hindi nalilinisan yung parking area nila.
Dito sa amin hindi pwede yung makalat yung labas ng tindahan. Dapat 24 hours malinis. Dapat bago mag-close na malinis na yung tindahan. Ayan na. Ayan na pala yung ano, soft drinks natin dumating na. Guys, kahapon ko lang inayos yung mga biskwit. Tingnan nyo yung bagong dating, guys. May fudgy bar dito. May fudgy bar dito. Ay, anong nangyari? Yung Monday, yung wafer, tingnan nyo, nagkahalo-halo na. Na parang nilagay lang talaga sa estante, guys. Hindi talaga pinag-isipan. Yun yung problema, basta hindi ako yung nag-aayos. At kahit anong sabihin mo pa, na ganito dapat yung pagkaayos ng display, hindi talaga makuha. So yung sa taas hindi naman nagalaw, yung dito lang. Bakit sinira pa? Ayan guys, for the ayos tayo ulit ng stocks. Kasi hindi talaga pwedeng makalat guys yung display natin sa estante. Kasi may ibang items tayo na natatabunan o natatago sa likod at hindi na yun nakikita ng customer. So number 1 talaga importante yung pag-aayos talaga ng display guys. Hindi pwede yung lagay ka lang ng lagay dyan. Kasi sa tingin mo okay na kasi nakalagay ka na display mo na, pero hindi yun kasi. Hindi yun siya kasali sa marketing strategy. Ayan, so may tinatawag tayong marketing strategy guys. Kasama yung pagdi-display natin doon. Kung maganda yung display mo, maganda sa mata, nakakaakit sa mata ng customer, nakakadagdag benta ka na din. Ayan, so nalilito ako guys kung saan ko ipaglalagay yung mga items kasi nga halos napuno na yung mga guys, halos lahat ng biscuit meron ako. Kasi talagang binibili ko o pinapabili ko yung items na hinahanap. Habang inaayos ko nga guys yung mga biscuit, may mga nakatago pala talaga sa likod na hindi talaga nakikita ng customer. Kung hindi mo pahanapin, hindi mo din makikita. So ayan, natabunan pala siya ng biscuit na fruities, yung hansel natin na crackers, yung walang palaman na hansel. So katulad yan guys, yung mga ganyang instances, maaabutan yan ng expire kasi nakatago yan dyan sa likod, lalo na hindi mo monitor yung paninda mo. Hindi mo chine-check kung nakaayos ba yung stante mo, hindi mo na i-check kung naka first in first out ba kayo. So may tendency na maaabutan talaga yan ng expire. Kasi ako guys, yung ginagawa ko kapag 1 month or 2 months na lang yung lifespan niya or shelf span niya, binibenta ko siya ng paisa-isa, ino-open ko na lang. So mas mabuti din na chine-check natin yung items, lalo na yung walang mga supplier guys, yung mga walang panel. Kasi wala tayo talaga, wala mapupuntahan yan kundi sa basura. Hindi naman natin pwedeng kainin yan kung kasi pagkain ba yan, baka makasama sa tiyan. Kapag siguro okay pa kapag bago pang na-expire, pero
Syempre, kapag ka naitago sa estante guys, kapag ka hindi nakita at natagalan na ng 1 month before, or siguro nag 2 weeks na, para nakakatakot na yan kainin. Kapag bago pa siguro na expire, ayun, kakain ako guys. Pero kapag ka lumagpas na ng 15 days yan, ayan. So pasalamat naman ako guys, yung mga panel natin, no, weekly talaga meron silang area, or at least 15 days every month. So maka twice a week, twice a month sila guys ng dalaw. So yung mga na-expire, hindi talaga maiiwasan guys, lalo na hindi naman, or paiba-iba naman kasi yung taste ng mga tao, at paiba-iba yung mga customer ko araw-araw, dahil dyan ay yung lugar ospital. So yung mga pasyente labas-pasok, iba-ibang tao. So iba-ibang tao, iba't ibang hinahanap. Pero yung mga walang palaman talaga na biscuit, yun yung malakas sa akin guys. Katulad ng Skyflakes, katulad ng release ko na puti o yung yellow, yung mga plain lang, yung mga hindi matamis, yun yung madalas na kinukuha sa akin. So ayan yung pag-aayos ko guys, kahit naman iba-ibang flavor siya, pinag-isa ko ng linya, basta nakikita yung lahat ng flavor na available sa display natin. So katulad ng fudgy bar guys, katabi ng Bravo. So yung nasa taas nakapuno, yung next combo, yung assorted yung laman, and then yung milk, and then yung salted caramel, and then durian flavor, and then dark chocolate. Ayan, so kahit isang linya lang siya guys, nakikita mo sa mata mo na maganda siyang tignan, at nakikita din, or makikita din siya ng customer na meron palang ibang flavor yung ganyang biscuit. Kasi yung pagkakaayos kanina guys, nakapahiga, nakapatayo siya na nakatagilid. Nagets niyo ba yun? So ngayon yung nangyari, pinag-isa ko na linya lahat ng flavor, at saka yung mga kapares niya o yung mga kasing flavor niya nasa likuran lang din nila. So ilang beses ko na ginagawa guys, wala talaga makakuha ng style ng pag-display ko. Ang hirap talaga maghanap, ang hirap hanapin yung bonus sa tindahan guys, yung bonus na staff na alam kung paano mag-display. Ayan, kasi madalas sa mga trabahante ngayon guys, or madalas sa mga staff today or these days, parang nagtatrabaho na lang sila para sa sahod. Yung wala na lang malasakit sa paninda, walang malasakit sa tindahan. Yung sa kanila kapag ka naka-duty, okay na. Kapag ka nakitang pumasok, okay na. Kailangan mo pang i-monitor na ganito, gawin mo to, gawin mo yan. Maglinis ka, mag-display ka, mag-refill ka, which is during interview. Sinasabi naman kung ano yung dapat nilang gawin. So ayun, meron naman kaming rules na before and after. Yung before tatanggalin lahat sa estante yung items, at saka yung after naibalik na siya ng maayos at malinis, no? Kaso nga lang, kapag kaya naayos ko na yung mga biscuit area, pagkatapos malinis yan, iba na naman yung arrangement, iba na naman yung pagkakagawa. At mabuti lang kung nakaayos. Yung pagre-refill din guys ng paisa-isa, malaking tulong din yun sa benta natin guys, kasi hindi naman lahat bumibili ng tig-iisang pack o isang buong pack na para konsumo. So madalas yung mga bata, mga estudyante yung bumibili. So dapat marami tayong mga nakatig isa-isang items. So yung nasa harapan guys na mga estante, ayan yung mga menudo ko na biscuits, chocolates, candies. So nasa front talaga siya, kasi yun yung madalas na binibili, or madaling makita, madaling mahanap. So yung biscuit ko guys, ang katabi niyan mga kape, gatas, no? Para
kapag kabibili ng biskwit, lalo na yung mga bantay sa ospital, kumukuha na lang din diretsyo ng kape. At saka katabi ng mga coffee stante, coffee area ko, yung sugar. Kasi yung mga tao mahilig din sa kape na stick o yung original na kape na hindi 3-in-1. Pero malakas sa akin yung 3-in-1 guys. Kasi alam mo na, parang instant coffee o parang instant coffee talaga. Ibubuhusan mo na lang ng hot water tsaka kape na. Ayan. Kaso lang grabe ang tamis guys. Grabe ang palpitation kapag ako nakainom yan. Ayan, so time check nyan guys, 2:00 ng tanghali. At hindi masyado maraming tao kasi nga hindi pa yan yung labasan o hindi pa yan yung talagang snack time ng mga trabahante o yung mga nag-o-opisina dyan sa building. Kaya yan yung time na nagre-refill kami guys ng paninda sa mga boxes, sa mga estante ng mga biskwit na tag-iisa-isa. Yan yung panahon na nakakapag-check kami ng mga paninda, kung ano yung mga kailangan, kung ano yung mga kailangan bilhin, at kung ano pa yung dapat namin i-restock. Ayan guys, dumating na yung in-order ko na isang box na ganito, tapos 2, 4, 6, 7 boxes na ng biscuits or cookies yung laman niya. Kaso lang yun, na-expect ko ay mas maganda yung box niya. Kasan ba yung dito? And so, itong 6 ay itong 7 nagko-cost ng 159 na bili ko sa Shopee. Ayan, so ito yung mga flavor niya, chocolate, high choco, butter cookies, and then meron na siyang cheese roll na 2, tsaka milk, ano to, milk biscuit, and then chocolate assorted. 3, 4, 5, 6. Naka-roll sauce.